tahanan. Kagalakan namin, O Diyos, na mga salita mo ay amin pong marinig dahil ito ang kaaliwang at tunay na ligaya ng amin pong mga puso. Dalangin po namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa amin pong pagbubulay ng iyong mga salita. We acknowledge your Holy Spirit in our midst right now. And we allow your Holy Spirit to move in a very special way, God. Nang sa gayon, Panginoon, ang bawat salita na amin pong maririnig sa oras na ito ay magsilbing kalakasan po ng bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tunghayan po natin ang paksa na kaligayahan sa pagkakaloob sa Diyos. Experiencing the joy of giving to God. From the book of Mark, chapter 12, beginning verse 41 up to verse 44. Babasahin po natin sa English Standard Version. The widow's offering, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Many rich people put in a large sum, and a poor widow came and put into small copper coins, which makes a penny. Verse 43. Sige po, pakibasa po ninyo. All together, begin. And he called his disciples to him and said to them, Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. For they all contributed out of their abundance, but she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on. Diyos ang magpala po sa bahagi ito ng kanyang salita. Sa isa pong social experiment sa internet, napatunayan na ang mahihirap daw ang mas may kaya sa pagbibigay. Samantalang napatunayan din naman na mas maraming mayayaman ang kuripot. Naligtad ko, no? Kala natin yung maraming pera, yun ang mas madaling magbigay. Hindi po. Ang proseso daw kung bakit dumami ang pera noon ay kuripot siya noong una. Kaya kung titignan mo, madali para sa isang mahirap na gumastos. Kaya nga isang kahig, isang tuka. Kaya yun po ang nakita ko na experimental. Mas madaling nagbibigay ang mga mahihirap sa kapwa nila mahirap. Mas nauunawaan po kasi ng mga mahihirap ang katulad nilang nangangailangan. Kahit po sa Bible, ganito po ang sinasabi na ang duhang balo ay nakitang mas mabuti. Ano po? Pagdating po sa pagkakaloob sa Diyos. Sa ating pong binasa kanina sa Bible, napansin natin na ang pagpuri ng Panginoon Jesus sa paghandog ay yung ginawa ng babaeng balo. Ang bawat pagsamba ay may sangkap ng pagpupuri. Amen po ba? Sabay-sabay po kayo. Amen. Kinakailangan po na ang pagsamba ay may sangkap ng pagpupuri, pananalangin at pakikinig. At siyempre po, hindi po mawawala po yung pagkakaloob. Ang pagkakaloob ay mahalagang bahagi ng pagsamba dahil ito lahat ang kabuuan na ginawa po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay iligtas. Ibinigay po niya ang buong niyang buhay. Bahagi po, o yun na ang kabuuan ng pagbibigay po niya ng lahat sa atin.
ito ay pagbibigay sa Diyos. Ano? Ang pagsamba daw po ay pagbibigay sa Diyos ng pasasalamat. Hindi kabayaran sa mga kaloob ng Diyos. Ito ay pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Kapag tayo po pala ay nagbibigay, we express the deepest gratitude sa puso po natin, tanda na atin pong pagsamba sa Panginoon. Bakit po? Nais po niya kasi na tayo po ay mapagpala din naman kung paano ito po ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sa habang ito, nais ko kayong anyayahang makinig. Dalangin ko na mangusap nawa ang Diyos sa mensahe mula sa Kanyang salita, hindi po mula sa akin. Ang babaeng balo ay nagkaloob ng higit kaysa mga nakasama niya. At siya po ay pinuri ng ating Panginoong Jesucristo. Maliit na halaga lamang ang salaping Kanyang ibinigay, ngunit ayon sa Panginoong Yesus, nagkaloob siya ng mas malaki kaysa sa iba. Huwag po natin pagkamalan na kapag maliit yung ibinibigay natin ay natutuwa ang Panginoon. Ang tinitignan dito ng Panginoon is all about heart matter. Na ito na ang kabuuan pagkatapos na ibigay ito ng isang babaeng balo, hindi na natin alam kung mayroon pa siyang iluluto, mayroon pa siyang isusubo, o mayroon pa siyang pwedeng maging kabuhayan. Pero hindi po naging sagabal yun dahil ibinigay niya kung ano po ang nasa kanya. Tingnan po natin ang number 1. She gave all her love for God. Amen. Giving when done without love, it becomes a burden or it becomes an obligation. But giving when is done out of love for God, it becomes a source of joy. Kapag mahal mo, magaan sa iyo ang pagkakaloob. Ang sabi nga po, you can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi ka nagbibigay. Yun po ang halimbawa na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kung pakiramdam mo, kapatid, kung ang pagkakaloob sa Diyos ay pabigat sa iyo, maganda yata tanungin mo muna ang iyong sarili. Gaano ka ba? No? Gaano ba kamahal? O gaano mo ba kamahal ng SM? Bakit ang SM ay pinagdadaanan mo? Bakit kapag SM Mall, no? SM Mall na yung pinag-uusapan, napakadaling gumastos. Bakit ba doon? Napakadaling bumunot. 1,000, 100, 500, at 50 pesos. Walang tinitignan halaga. Kasi nga po, hindi ready na, pinaghandaan na ang iba-budget pagdating po sa SM. No? Nako, hindi po natin mapapasubalian ang katotohanan niyan. Kahit po sa panahon po natin ngayon, bukas ang mga mall, pero sarado ang mga simbahan. Bukas ang mga sugalan, pero sarado ang mga simbahan. Bukas ang maraming mga pilina ng mga pleasure ng tao. Pero hanggang ngayon, tinitikis. Buong mundo, sarado po ang mga simbahan. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, buong mundo, naipasara po ng pandemya na yan, yung ating po mga iglesia. Pero kahit minsan hindi po naipasara ang merkado, dahil nga po, yun ang kailangan na po na para po makasurvive sa ating pong physical na kalagayan. Pero dapat po maging balance din po ito. Kinakailangan bukas din ang mga altar ng ating po mga simbahan, ng ating po mga tahanan, ng ating mga puso, para sinasabi po natin na balanse. Kung hindi pwedeng isara ng pinakamahigpit na quarantine, ECQ, GCQ, MCQ, no? Hanggang sa pagkaroon na ng new
dapat binabalanse yung kalalagayang spiritual po natin. Marahil ay hindi po literally na matamaan yung ating pong mga katawan ng COVID-19. But the problem is, marami po ang nakaharap po sa krisis ng spiritual. Yun po bang mawawalan na ng gana, mawawalan na ng amor ang mga Kristiyano sa pagpunta sa simbahan? Bakit po? Kasi nasanay na. Kasi parang nawala na po yung apoy. Ako, even sa ating pong mga pagkakaloob, ang pinaghahandaan po, kung ano yung mga gusto mong bilhin, kasi nga, na-lockdown, at wala ng panahon na gumala. Ang sabi po, bakit pagdating doon, ang galing bumunot ng 500, 1,100 at 50 pesos. May kwento po ito eh. Ito yung kwento niya. Diba? Nagkita-kita ang mga pera at nagtanungan kung saan na sila nakarating. Bumila itong si 1,000. Sabi ni 1,000, ako ang pinakamalayo ang nararating. Mga malls, mga high-class hotel, at mga luxury na mga recreation. Ito yung mga nararating ko. Bida nitong si 1,000. Ang sabi naman ng pahamon effect ni 500, ang sabi niya, pahamon naman itong si 500, malls lang o palagi, sine, palabas, labas, at mga gimmick. Lagi yan, SOP ko yan. Yan ang bida ni 500. Tugon naman nitong si 100, buti pa kayo, ako hanggang 7-Eleven lang, nandun lang ako lagi sa 7-Eleven. Pero ganun pa man, lagi-lagi naman, yun ang tambayan nitong si 100 na lagi lang siya sa 7-Eleven. Mukhang tahimik, mukhang napakatahimik nitong si 50 pesos at ni 20 pesos. Nako? At nakita nilang tahimik sila 50 pesos at 20 pesos. Kaya tinanong ng ibang pera, oh, 20 at 50. Kayo, saan kayo palagi? Sagot ng dalawa. Di, sa mga simbahan kami, kasi yung laging laman ng mga offering plates. Kami nga yung mga tiniguriang mga Kristiyanong balya, mga 20 at 50. Ang sabi, minsan, lumalabas din kami kapag kami ay pinangaabuloy sa mga patay. Yun, lumalabas kami, boring nga eh. No? Sometimes, nakakatuwa. Diba? Natatawa tayo. Pero mga kapatid, kailan ba ninyo gagawing Kristiyano ang mga 500 at 1,000 ninyo? Hello? Maaari ba magsagot ng sabay-sabay na amen? Amen. Kailan ba ninyo gagawing Kristiyano ang mga 500 at 1,000 ninyo? Subukan mong palakihin ang pag-ibig mo sa Diyos at magagawa mo ito sa halaga ng iyong kaloob sa Panginoon. Dahil subukan ko po yan sa buhay ko. Sabi ko, Lord, hindi ko ibibigay ang 10%. Ang ibibigay ko yung 90%. Sabi ko sa Lord, bahagi lang po, Panginoon, ng kinita ko ang pwede kong gastusin. Tamang makaaral yung mga anak ko, tamang makakain ako, tamang makabihis ako. The rest ay gagamitin ko lahat. I-invest ko lahat sa gawain ng Panginoon. Alam po ninyo yan. Po, kagaya po ng babaeng balong ito. She gave to God out of trust in God. Po, naroon na kung ano ang sa kanya ibinigay niya dahil nandoon ang tiwala niya sa ating Diyos. Secondly, she learned to trust God whenever she gives. Naroon natutunan niya sa kanyang sarili ang magbigay sa Diyos. Na buo ang kanyang tiwala sa Diyos. May isa pong member na nagrereklamo kung bakit daw ang dami ng mga singilin at pagkakaloob sa ating mga iglesia. Meron pong opening, meron mga pledges, meron pong opening para sa mission, etc., etc. Kaya nga po nagrereklamo. At
Ang sabi niya, dahil siya ay isang farmer, na taon na bumisita po ang kanyang pastor habang nagtatanong siya. Nang nag-aasin na ng binhi ang miyembro, habang pagpadating ng pastor, ang sabi niya, sabi ng pastor, ang dami-dami naman po ng inyong iniaasik, mag-isko. Hindi po kayo nangihinayang sa mga binhing inyong isinasaboy sa inyong bukirin? Wika ng pastor. Pastor, ang lahat ng aking iniaasik na binhi ay ibabalik ng aking bukirin bilang ani. Alam ko po, magbubunga ang anumang aking itinanim. Sabi ko ni Mang Isko. Wika naman ni pastor, Mang Isko, gayon din po ang Diyos. Tuwing tayo ay nagkakaloob, ibinabalik din ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw ang ating mga kaloob sa Kanya. Amen po ba? Amen. Ibabalik ng Diyos. Kaya noon, naunawaan ni Mang Isko, naunawaan ng magsasaka na ang anumang ibibigay sa Panginoong Diyos ay hindi nawawalan, hindi po nawawalan ng kabuluhan, kundi tulad ng binhing itinanim niya, ito ay babalik sa kanya bilang bungang aanihin. What you sow, you reap someday. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Ang pagpapala ng Diyos ay nakapagpapabago ng buhay. Naniniwala po ba kayo? Maraming tao ang hindi natutong magbigay sa Diyos at sa iglesia dahil natatakot silang mawalan. Pero hindi nila alam, ito po ang buong sikreto para hindi po matuyo ang iyong balat. Sabi ko, ngunit mga kapatid, nakita natin na kapag tayo ay marunong magtiwala sa Diyos, anumang ating ibibigay sa Diyos, ay nagiging pagpapala. Nagiging pagpapala, dumadami ito. Ang sabi nga po ng Book of Acts, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala po ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Ang pagiging tapat sa Diyos sa pagkakaloob ay lalo lamang magpaparanas sa atin ng mas malaki pang pagpapamalas ng katapatan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Being faithful to God will bring more of God's faithfulness. Kapag naranasan mo ang buong katapatan ng Panginoon, kahit sa anumang aspeto ng iyong buhay, ay hindi ka pagkukulangin. Dahil kapag nagbigay ng Diyos, holistic po sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kaya-kaya kang pasaganayin ng Panginoon. Maging tapat ka sa Panginoon at makikita mong lalo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. May kwentong pulpito po, no? Pag sinabi ko kwentong pulpito, sa loob ko ito lang ng simbahan. Tungkol sa isang lalaki na nagpautang sa kanyang kumpare. Dahil wala itong pera, isinanla po ng lalaki ang kanyang wedding ring at ibinigay nito ang pera sa nangangailangan niyang kaibigan. Parang ang relasyon ay Jonathan and, sino po yung isa? Jonathan and David. Nalaman ng asawa niya ang pagsasadla ng kanyang wedding ring. Nagalit ang babae. Ngunit nagpaliwanag ang lalaki. Sabi niya, sweetheart, ang umutang na kumpare natin ang tumulong sa atin noong magkasakit ang anak mo. Noong magkasakit ang anak mo, siya ang nagsanla ng kanyang wedding ring na lubos na kinagalit ng kanyang asawa. Noong wala tayong pera, tumulong siya ng napakalaki sa ipinambayad natin sa hospital. Ngayon, siya yung nakakailangan, nais kong tumulong sa kanya. Tapat siyang kaibigan, nais kong maging tapat din kaibigan sa kanya. Naunawa naman ng babae ang kanyang kabiyak.
Dahil ang pagiging tapat ay sinusuklian din po ng katapatan. Ano po ang sukli po ng pagiging tapat? Katapatan din. At tapat po ang Diyos. Hindi po siya naging maramot sa ating mga pangangailangan. Ano? Tingnan po natin yung pangatlo na nakita ng ating Panginoon sa puso ng babae ito. Number 3, she gave to God that much due to her appreciation to God. She simply wants to give thanks. Kung bakit niya ibinigay, kung ano ang kabuuan niya, kasi nais lamang niyang magpasalamat sa Panginoon at ina-appreciate niya. Appreciation is the best expressed not only through words, but with gifts. Nandoon, meron kang something na may i-offer sa ating Panginoong Jesucristo. Offerings are not payments, but are gifts to God. In response as a thanksgiving, because we can never repay God for His goodness. Sino ba dito ang nakapagbabayad sa Diyos sa lahat ng Kanyang ibinigay sa atin? Wala po. Hindi po kayang tumbasan ang lahat ng mga ipinapamalas sa atin ng Diyos. Ano po? Lahat tayo ay pinanganak na hubad. At tingnan mo ngayon kung paano ka pinagpapala ng Diyos. Kung iyong babalikan ang lahat na kung paano ka binihisan, kung paano ka pinagpala ng Panginoon, makikita mo kung paano mo dapat pasalamatan ang Panginoon. Hindi po pwedeng mabayaran. Mababayaran mo ba ang buhay mo sa Panginoon? Sino dito ang pwedeng ibigay ang kanyang buhay? Sabi nga po, ipako mo sa krus ang iyong buhay na katawan ay hindi maging sapat para ipambayad sa kung ano ang ginawa ng ating Panginoon. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Ang tanging magagawa mo ngayon ay isang bagay lamang. Ano po iyon? Magpasalamat. Isiwalat ang isang natatangi at dakilang pasasalamat sa pangalan ng Panginoon. Kung magbibigay ka sa Diyos, yung pinakamainam na kaloob, saligsigin mo ang iyong puso. Ito ba talaga yung tinitibok ng iyong puso? Bunga ba ito ng pagmamahal sa Diyos? Nagtitiwala ka bang tunay sa kabutihan ng Diyos? Ito ba ay bunga ng iyong pasasalamat at wagas na pagpupuri sa Kanya kung bakit naroon ang iyong malaking puso para magbigay sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo? Alam natin, anuman ang ating itinanim, ito ay ating pong aanihin. Alam natin na kung anuman ang ating pong ibinigay, yun din ang ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya huwag tayong magatubiling na magbigay, makinahog, at ibigay po ang nararapat, ang ating papuri, ang ating pasasalamat, ang ating kabuuan, tanda ng ating po pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Tumayo po tayong lahat at magpasalamat sa Kanya. Amen. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang amin pong kaganapan. Maaaring maaliman ng tao ang lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Pero naroon pa rin ang kakulangan, naroon pa rin ang kahungkagan sa kanilang mga puso. Subalit kung Ikaw ang natatanging kayamanan at pag-aari namin, nasa amin na ang lahat. Wala na kaming sukat pang pwedeng hilingin dahil Ikaw ang kabuuan ng amin pong mga buhay, Panginoon. Lord, may takal ka po sa amin pong pagkakaloob sa araw na ito. We offer our lives to you as a living sacrifice, holy and acceptable to you, Lord. And even our tithes and offering, Lord, pabanalin mo po ito sa pamamagitan ng aming mga puso na may wagas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, madakila ka sa aming pong mga buhay. To you all the glory, honor and praise. In Jesus' name, amen. So, let's proceed to our worship service. Natapos na po ang ating Sunday school.